Assalamualaikum, بس brother. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ngayon, inshallah, pupunta tayo sa ating subject ng hadith. Dito na tayo huminto sa paksang ito. Dito tayo sa lugar na ito huminto. Una, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at dakilain na ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Sinabi natin at nakuha natin nung nakaraan na isa sa mga bagay o kakumplituhan ng ating pagsamba ay ang masunod natin itong tatlo na mas kumpleto siya sa sinabi ni Sheikh rahimahullah, na sinabi niya kailangan nandito itong tatlo na ito. Ano mang pagsamba na gagawin natin? Ano mang pagsamba na gagawin natin, katulad na lamang kapag tayo ay nagwudu. Kapag tayo ay nagwudu o nag-ablution, ay isipin po natin na ito ay inutos ng Allah. So ginawa natin ang wudu dahil ito po ay pag-uutos ng Allah. Pangalawa, ginawa natin ang wudu dahil tayo ay sumunod sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil tayo ay sumunod sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginawa natin ang wudu. Pangatlo, ay dahil tayo ay naghahangad ng gantimpala sa wudu, katulad na lamang ng pagkatanggal ng ating mga kasalanan sa patak ng tubig na dumadaloy sa ating pagwudu. Kaya sinabi siya dito, hadhihi al-ma'ani thalatha al-'azima al-jalila aktharu al-ahyan taghfal anha. Sabi niya itong tatlong ito na dapat natin gagawin sa lahat ng pagsambang ginagawa natin. Sabi niya marami sa mga tao o karamihan o kadalasan natin, kasama tayo dito lahat, ito ay hindi natin nasasagawa. At ito ay nakakalimutan natin at ito ay napabayaan natin. Ganon din kapag gusto nating magsala. Ganon din kapag gusto nating magsala, una-una sabihin natin, isipin natin, nagsala ako dahil inutusan ako ng Allah. Sa sinabi ng Allah, wa aqimus salah, at kayo ay magtayo ng sala. So nagsala ka para saan? Dahil saan? Dahil inutusan ka ng Allah. Dahil inutusan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, nagsala ka dahil sinunod mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamaraan ng sala mo, ginawa mo ang sala o ginampanan mo ang sala ayon sa pamamaraan na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Kayo ay magdasal kung paano niyo ako nakitang magdasal. At pangatlo ay tayo ay umaasa ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala dito, at naghahangan tayo tayo ay bibigyan niya ng biyaya. At alam ba natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay kafara. Ibig sabihin ng kafara, ito ay pagbubura ng ating kasalanan. Ito po ay pagbubura ng ating kasalanan. Ibig sabihin, ang sala sa pagitan ng sala. Nagsala ka ng duhur at nagsala ka ng asar. Ang pagitan ng duhur at asar, mayroon tayong nagawang kasalanan. Kaya kapag nagsala ka ng asar, buburahin yung mula sa duhur hanggang asar na kasalanan. Ganon din na ang mula sa asar hanggang sa maghrib na kasalanan, buburahin ito kapag nagsala ka ng maghrib. So yun po ang reward. So naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at naway makuha natin ito, at lagi nating isipin na ito ay ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. So ganun pa man, alhamdulillah, punta tayo dito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapatuloy ng hadith, sabi niya, kullun nasi yaghdu. Kullun nas, lahat daw ng tao, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
lahat ng tao ay yagdu. Ano ibig sabihin ng yagdu? Sila ay lumalabas sa umaga. Ang karamihan sa mga tao, lumalabas po sila sa umaga. At ang patunay nito, yung ginagawa natin sa pagpasok natin sa trabaho. Subhanallah, alas 6 pa lang. Subhanallah, 5:30. Kung ikaw ay lalabas mula Sharjah patungong Dubai, napakaraming ng sasakyan. Traffic na. Lalo kapag alas 6, alas 7, alas 8, pupunta ka ng Dubai, subhanallah, napaka-traffic na. Bakit? Lahat ng tao, karamihan, yung lahat dito ay, ibig sabihin, ang nakakarami ay lumalabas po sila sa umaga. Lumalabas po sila sa umaga. Napakaraming tao lumalabas sa umaga. Dahil saan? Sa paghahanap buhay. So sabi ni Propeta Muhammad SAW, lahat ng tao ay lumalabas sa umaga. Yakhruj mubakkiran sa umaga. Tapos, para saan? Para maghanap buhay. Para maghanap kung ano ang makuha nilang biyaya na inilatag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na yan. So ito po ay, sabi ni Sheikh, hada min babi darbil mathal. Hada min babi darbil mathal. Ano yung sabihin nito? Ito po ay parang pag-i-example, pagsasahalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating sarili. Hahalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating sarili na ang tao ay lumalabas sa umaga. Karamihan sa mga tao lumalabas siya sa umaga. Tapos sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay lumabas sa umaga, faba'iun nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Sabi niya, al-ghadi yabi'u nafsahu. So sabi niya, ang isang taong lumalabas ay parang niyang binibinta ang kanyang sarili. Ang tao na pumupunta sa umaga, lumalabas sa umaga, parang niyang binibinta ang kanyang sarili. Mana yabi'u nafsahu annahu yukallifuha bil amal. Parang binibinta niya ang kanyang sarili na kung saan magtatrabaho siya. Di ba yung magtatrabaho ka dahil sa sasahuran ka dahil sa trabahong ibinigay mo sa kanila. Okay? Yun ang ibig sabihin ng buy. Mayroong kang nakuhang pera at ikaw naman ay nagbigay sa kanila ng serbisyo. Yun po ang ibig sabihin. Kaya sabi ni Propeta Muhammad SAW na ang taong lumalabas sa umaga, sabi niya, faba'iun nafsahu. Siya po ay ba'i, parang ibininta niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho niya. Pagtatrabaho niya, sabi niya, li'annahu idha kallafa bil amal at ama nafsahu faba'aha. Dahil kapag nagtrabaho ka, pinagod mo yung sarili mo, binigay mo yung serbisyo mo sa pinagsiservisyohan mo, at bibigyan ka ng katumbas na alin? Na kayamanan. Una pera, una sahod. Kaya sabi ni Sheikh dito, ang pagbibinta sa sarili ay dalawang uri. Ang pagbibinta sa sarili ay dalawang uri yung kasimuha ulai al-ba'ah ila kismain. Anong dalawang uri? Mu'tik wa mubik. Sabi ni Sheikh dito, dalawang uri ang nagbibinta sa sarili. Sabi niya, ang ating sarili binibinta natin, mu'tik wa mubik. Ano yung sabihin dito? Mu'tik wa mubik. Isyara. Ito na yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famu'tikuha wa mubikuha. Ano yung sabihin? Fayakunu bay'uhu li nafsi i'taqan idha qama bi ta'atillah. Okay. Sabi niya, ang ibig sabihin ng mu'tik, parang pinalaya mo yung sarili mo. Ang isang tao na bininta niya ang kanyang sarili, hindi ibinta, literal na binta, ito po ay pagsasahalimbawa lang. Pagsasahalimbawa, hindi literal na bininta mo yung sarili mo. Hindi ganun. Walang ganun. So, hindi literal ito, kundi ang tao nagtatrabaho, kung baga, parang bininta niya ang kanyang sarili dahil magtatrabaho siya at bibigyan siya ng katumbas ng kanyang pinagtatrabahuan. Kaya sabi niya, dalawa ang uri ng nagbinta ng sarili. Ano yun? Ano yung, kasi pag sinabi natin nagbinta ng sarili, parang pangit pakinggan. Pero sabi natin, ito ay, yung darbul mathal. Pagsasahalimbawa lang. No, dalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'tik, ano yung sabi ng mu'tik? Pagpalaya.
pinalaya mo ang sarili mo, yun ang una. Wa mubik, ito yung pangalawa. Ang mubik, parang ginapos mo. Parang kabaliktaran, parang ginawa mo siyang alipin. Tawag dyan, ginawan mo siya ng kasalanan. So bakit? Ang isang tao, kapag nagtatrabaho, dalawa po ang uri ng trabaho niya. Trabaho na halal at nasunod mo ang utos ng Allah, at trabaho na haram na hindi mo nasunod ang utos ng Allah. So ngayon, ang isang tao na nagtatrabaho ng halal, mu'tik. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Kasi may mga tao nagtatrabaho haram. May mga tao nagtatrabaho halal. So yung mga tao nagtatrabaho ng halal, parang pinalaya nila ang kanilang sarili kapag sila ay sumunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, kahit ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, so hindi ka nanluloko sa employer mo, ikaw ay nagsasala pa rin, ikaw ay nagdidikir pa rin, ikaw hindi yung halimbawa dahil nagparty sila ng Christmas. Sasama ka rin magparty ng Christmas, hindi pwede. Hindi pwede. So maaaring yung pagtatrabaho mo mahaluan ng haram. So ngayon, kapag lumabas ka at ang ginawa mo sa labas, nagtatrabaho ka at ito ay ginampanan mo at hindi mo napabayaan at ang trabaho mo ay halal at di mo pinabayaan ang utos ng Allah, insyaAllah mu'tik. Ikaw ay mu'tik, ikaw ay malaya. Ikaw ay walang kasalanan. Katulad ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. May mga tao, may mga uri ng tao na ibinibinta nila ang kanilang sarili para ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ibinibinta nila ang kanilang sarili para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nagtatrabaho sila kahit ito ay mahirap, pero ito ay halal, kaysa naman magtatrabaho siya ng marangal, ng madali, pero haram. Saan ang gusto natin? A'udhu billah. May mga taong trabaho madali, pero haram. May mga trabaho naman na mahirap pero ito ay halal. So kaya sabi ni Propeta Muhammad, sabi ng Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. May mga tao na sila ay binibinta nila ang kanilang sarili para sa ikalulugod ng Allah. Ginagawa nila ang tungkulin nila. Ginagawa nila ang halal na pamamaraan ng pagkita ng trabaho. Yun po ang mu'tik. Yun po ang mu'tik. So, yashri nafsahu ay yabi'a nafsahu ibtigha'a mardatillah. Binibinta niya ang kanyang sarili, darbal mathal, pagsahalimbawa, para lamang sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha alladhi ba'a nafsahu ibtigha'a mardatillah wa qama bi ta'atihi kad a'taqaha min al-'adhabi wan nar. Bakit sinabi natin kanina, siya ay malaya? Kung siya ay nagtatrabaho, at siya ay binibinta niya ang kanyang sarili, hindi bininta na babayaran, gano'n? Hindi. Sa trabaho mo, binibinta mo ang sarili mo para sa lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, yung tao na yun na sinusunod niya ang utos ng Allah, kad a'taqaha. Tunay na pinalayaan niya ang kanyang sarili saan? Mula sa parusa sa impyerno. Minal adabi, mula sa parusa ng Allah at sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga kapatid, ang taong nagtatrabaho, dalawa ang patutunguhan niya. Dalawa ang kalagayan ng taong nagtatrabaho at naghahanap buhay. Ano yun? Yung taong naghahanap buhay sa ikalulugod ng Allah at yung taong naghahanap buhay saan? Sa haram, sa hindi kinalulugod at kinakagalit lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun. So pag gano'n ang ginawa niya, ay gumawa lamang siya ng halal at sinunod niya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatrabaho, ay pinalaya niya ang kanyang sarili saan? Sa parusa at sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, وَالَّذِي أَوْبَقَهَا هُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِطَاعَةِ اللَّهِ حَيْثُ أَمْضَى عُمْرَهُ خُسْرَانًا فَهَذَا مُبِقٌ لَهَا أَيْ مُهْلِكٌ لَهَا. Ang pangalawa naman, mayroong mga tao
na hindi nila ginagampanan ang tungkulin nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saan? Sa paghahanap buhay. Pag naghanap buhay sila, mashallah, napakarangal ng kanyang trabaho sa paningin ng tao. Parang, pero hindi siya nagsasala. Marami siyang pera eh. Hindi siya nagsasala. Hindi siya nagfa-fasting. Hindi siya nagdidikir. Minamaltrato niya ang kanyang mga katrabaho dahil mas mababa sa kanya. Kung ano man ang ginawa. Tapos, okay, kung may-ari siya ng company, hindi niya pinapasahuran ng maayos ang kanyang mga trabahante. O sino man. Okay? Yung tao na yun ay hindi sumunod sa utos ng Allah. Yung tao na yun ay hindi sumunod sa utos ng Allah, ang gagawin ay naubos ang kanyang oras sa pagkalugi lamang ng kanyang buhay sa kabilang buhay. Yun po mga kapatid. Kaya sabi ni Sheikh dito, aubaka. Ibig sabihin, kanyang sinira, kanyang sinawi, kasawian sa isang tao na nagtatrabaho ng hindi marangal, hindi halal, at hindi kumikita at hindi ginampanan ang trabaho, ang kanyang tungkulin o ang pagsunod niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagsunod niya, hindi niya ginampanan. So yun po mga kapatid sa pananampalataya. So dalawang uri. Walamma qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas binisbati lil-Qur'an ila ma yakunu al-Qur'an hujjatun lahu wa man yakunu hujjatun ay ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان. Ano ibig sabihin ito? Sabi siya, sinabi natin na ang trip natin o ating pagpakikitungo sa Quran ay dalawang uri. Ang pakikitungo natin sa Quran ay dalawang uri. Maaring para sa atin ang Quran o maaring laban sa atin ang Quran. Ito ay ang talakay natin. Panoorin niyo yung video sa mga hindi nakapanood at gustong i-review. Sabi niya, ang Quran ay maaring para sa iyo at maaring laban sa iyo. Ano yung para sa iyo? Para sa iyo kapag ginampanan mo ang tungkulin at utos ng Allah sa Quran. Para sa iyo ang Quran. Tutulungan. At ito ay sa iyo, magiging kakampi mo. Magiging kakampi mo. Ang pangalawa ay maaring kalaban mo kapag hindi mo ginampanan ang mayroon o ang utos o anumang utos ng Allah sa Quran. O anumang utos ng Allah sa Quran, kapag hindi mo ginampanan, ito po ay laban sa iyo. Ganon din na ang ating gawain ay nahati din sa dalawa. Gawain na para sa iyo at gawain na laban sa iyo. Ang gawain na para sa iyo, yung nasunod mo ang Allah, halal ang trabaho mo, halal ang kinikita mo, ito ay nasunod mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang trabaho na yun ay para sa iyo. Ang trabaho na yun naman na isa, magiging laban sa iyo sa kabilang buhay o dito sa mundo kapag ito ay hindi sang-ayon sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ipinagbabawal, haram o kay ito lamang ay kasiraan ng buhay mo dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Fayakunu al-insan imma idha kana amalan salihah wa yakunu alayhi kana amalan sayyi'an. So kapag ang trabaho mo, ang gawain mo ay para sa Allah, ito po ay kakampi mo. At ang trabaho mo ay hindi sang-ayon sa utos ng Islam, ito po ang trabaho mo ay kalaban sa iyo. Wandur ila hadal hadith. So sabi natin, babanggitin natin. Tingnan natin itong hadith na ito. Sabi siya, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu. Yatabayyan laka anna al-insan la budda an ya'mal imma khairan aw sharran. So kung titingnan natin itong hadith na ito, sabi ni Sheikh dito, malinaw sa hadith na ito, at kung pagmuni-munihan natin ito, ang hadith na ito ay sabi niya, ang tao ay kailangan magtrabaho at ang trabaho niya ay nahati lamang sa dalawa. Ano yun? Kabutihan at kasamaan. Kabutihan or kasalanan. Yun po ang trabaho. Kung trabaho mo kabutihan, para sa'yo. Kung trabaho mo kasalanan, laban sa'yo. So yun po, nahati ang trabaho sa dalawa. So yun po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang paliwanag ng hadith natin. Ngayon, pupunta tayo sa mga aral ng hadith. Ano yung mga aral ng hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isa-isahin natin ang mga aral na makuha natin sa hadith na ito.
Una-unang aral. Number 1. Al-hathu ala tuhuri al-hissi wal-ma'nawi. Wajhu dhalik annahu qala at-tahuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Sabi ni Sheikh dito ay ang ating ang pag-i-encourage o ang pag-uutos ng pagiging malinis sa pangloob at panglabas. So sa hadith na ito, ini-encourage tayo at inutusan tayo at minamarapat para sa atin na tayo ay maglinis. Bakit? Sa dalawa, sa ating pangloob. Ano yung lilinisin natin sa ating pangloob? Yung pagsamba ng maliban sa Allah. Alisin natin yung pagsamba ng maliban sa Allah. Alisin natin yung mga sakit sa puso katulad ng inggit, ng selos, ng ng kawalan ng pananalig, yung pagkukunwari, ito pa ay sa puso. At ano pang mga sakit sa panglabas, pangloob. Ano pa man yung karumihang pangloob. So ngayon, ang pangalawa ay ang linisin natin ang panglabas. At ito ay sa pamamagitan ng pagwudu, paglinis ng katawan mo, paglinis ng damit mo, paglinis ng lugar na pinagdadasalan mo, at paglinis ng buong paligid. Kasama yun. Okay? Dahil sinabi ni Propeta Muhammad SAW, at-tuhuru syatrul imani. Ang tuhur, ang pagkakadlisayan, ang kalinisan, ay kalahati ng ating paniniwala. Yun po ang ibig sabihin nito. Pangalawa, annal imana yataba'ab. Faba'duhu fi'il wa ba'duhu tark. Wa huwa kadhalik. Sabi ni Sheikh dito, ang iman ay pwede nating gawing part. Ano yung ibig sabihin ng gawing part? Pwede nating ihiwalay. Paghiwalayin. Sabi niya, ang ilang parte ng iman ay gawain at ang ibang parte naman ng iman ay pag-iwas. Ang ibang parte ng iman ay ang paggawa mo ng kabutihan. Halimbawa, ikaw ay nagsala, mayroon kang iman. Ang pag-iwan naman, iniwan mo yung pagkain ng baboy, yung pag-inom ng alak, iniwan mo, ito rin ay iman. Okay? Pagsamba. Yun ang ibig sabihin nito. So, ibig sabihin, ang ating iman ay pwedeng gawain at ito ay pagsunod sa Allah at pag-iwan sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlong aral na makuha natin, fadilatu hamdillahi azza wa jal haythu qala innaha tamla'ul mizan. Ang kabutihan ng pagsabi natin ng alhamdulillah dahil sinabi ni Propeta Muhammad SAW na ang alhamdulillah, at pinaliwanag natin ito, na alhamdulillah ay tamla'ul mizan. Ano siya? Pupunuin niya ang timbangan natin sa Yawmul Qiyamah. Pupunuin niya ang timbangan at magiging mabigat ito sa araw ng paghukom sa timbangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ito yung So, ang kabutihan ng pagsabi ng alhamdulillah. Pang-apat na aral, makuha natin, ithbathul mizan. Ano yung sabihin ng ithbathul mizan? Maniniwala tayo ang paniniwala na mayroong timbangan sa kabilang buhay. Ang timbangan na ito ay hindi natin alam ang itsura. Ang sinabi lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay timbangan. Ano mang uri ito, ano mang klaseng timbangan ito, wala na tayo doon. Hindi na natin ito alam. Dahil kahit dito sa mundo, ang timbangan dito sa mundo magkakaiba ng itsura. Mayroon sigurong timbangan dito sa mundo na maaaring hindi niyo pa nakita, pero timbangan siya. Di ba? Meron. May mga bakit lahat ba ng uri ng timbangan na nakita niyo? Hindi pa. Okay. Sa kabilang buhay, mayroon pong timbangan ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin alam ang itsura, pero binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay timbangan. Timbangan, ano ang titimbangin dito? Ang gawain natin. Ang gawain natin titimbangin dito kung ito ay mabigat, ang gawain mong mabuti, ikaw ay makakapasok sa paraiso. Kapag ang mabigat ay ang gawain mong masama,
inshallah, yung tao na yun, a'udhu billah, ay mapaparusahan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang patunay natin na mayroong timbangan? Una-una sa Quran. Sinabi ng Allah, wa nada'ul mawazin al-qistah liyawmil qiyamah. At aming ilalagay ang timbangan ng katarungan sa araw ng paghuhukom. So ibig sabihin na dito yung mga timbangan. Okay? At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man thaqulat mawazinu. At sino man ang kanyang mabigat, ang kanyang timbangan, siya ay faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kapag sino man ang mabigat ang kanyang timbangan, siya po ay mananahanan ng siya ay malulugod sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani al lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahi al-azim. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at binanggit na ang mizan o ang salitang timbangan bilang patunay na tayo ay maniwala dapat na mayroong timbangan sa kabilang buhay, titimbangin ang ating gawain. Okay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang salita na magaan. Itong dalawang salita na ito ay magaan. Saan? Sa ating dila. Mabilis nating mabanggit. Madaling banggitin. Madaling sauluhin. Mabilis. Okay? Madali. Magaan. Pero itong dalawang salita na ito, kahit magaan siya na salita, ito po ay mabigat sa timbangan sa araw ng paghukom. So dito, ang punto natin dito ay yung salita ni Propeta Muhammad sa timbangan. Ibig sabihin tayo ay naniniwala na mayroong timbangan sa araw ng paghukom. Okay. Habibatan ila Rahman, itong dalawang salita na ito ay kaibig-ibig sa Allah, Ar-Rahman. Okay, ang Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. So ano yung dalawang salita na ito? Isauluhin nyo ito. Subhanallahi wa bihamdih wa subhanallahi al-azim. Ulitin ko. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Okay, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. So ito po ang mabigat sa timbangan, magaan sa ating dila at kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukadhalika هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي. Ngayon, kukunin natin next week inshallah. Kung tingnan ko muna kung kaya nyo na ito, sabi niya, tatalakayin natin ito next week inshallah. Ang kasunod na topic, kasi mahaba ito hanggang dito. Okay. Malapit next week inshallah matapos na ito. So, alhamdulillah, talakay natin ang siguro ito na second to the last na topic natin sa hadith na ito. So, alhamdulillah, barakallahu fikum.